Hello mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Ana. Dahil February na, malapit na ang Chinese New Year, kaya gawa tayo ng isang masarap na Chinese dessert. Let's start! First na kailangan meron tayo ay ang black sesame powder. I got this from a Chinese grocery in Binondo. Kung hindi kayo makahanap, pwede namang you make your own. Kailangan nyo lang ng black sesame, i-toast ito, and i-grind hanggang sa maging powder na. So here, gagamit ako ng 1/2 cup of the black sesame powder. Dadagdagan natin to ng 2 tablespoons of sugar. Kung gusto nyo mas matamis pa, you may add more. Mix lang natin hanggang sa maging well combined. Then let's add 1/4 cup of melted butter. Then again, mix lang natin hanggang maging well combined. Ang gusto natin ay maging paste na yung kanyang consistency. Pag okay na, i-refrigerate natin to for at least 3 hours. Dahil medyo nag-solidify na siya after ilagay sa ref, mas madali na siyang i-mold into balls. So kumuha lang kayo ng 1 teaspoon, i-mold ito sa inyong palad ng pabilog. Dahil ready na yung ating magiging palaman, gawin naman natin yung dough. Sa isang mixing bowl, maglagay kayo ng 1 1/2 cup of glutinous rice flour. Then, paunti-unting ilagay ang 3/4 cups of water. Dahan-dahan lang yung paglalagay kasi hindi naman pare-parehas ang moisture content ng mga harina. So, pwede tayo mag-adjust kung sakasakali. Once na maging crumbly na ito, ay kailangan na natin siyang masahin gamit ang ating mga kamay. Hanggang sa mag-arrive na tayo sa isang lump of dough na lang. Tatakpan natin to at isi-set aside muna for 15 minutes. Now, pwede na tayo mag-assemble. Kumuha lang kayo ng about 1 tablespoon ng dough. I-mold ito and then i-flatten. Then, gumawa kayo nung medyo mas malalim na gitna para may enough space tayo sa ating sesame paste. Pagkatapos ay isara na ito sa pamamagitan ng pagdidikit ng bawat sides nito hanggang sa maging fully sealed na. Then, i-mold natin again ng pabilog. Kapag kumukulo na yung tubig sa inyong saucepan, pahinaan na to into medium at isa-isa nang ilagay yung mga glutinous rice balls. Kapag ito ay lumutang na, pwede na natin siyang tanggalin. Luto na iyon. Sa isang separate na pot naman ay magsisimmer tayo doon ng jujube, goji berries, and ginger. So once na kumulo na ito, pwede na nating idagdag yung pampatamis which is 1/4 cup of brown sugar. Haluin natin para ma-dissolve yung sugar. Cover and let it simmer for 5 minutes. Afterwards, i-turn na natin yung fire into low at idagdag na natin yung mga glutinous rice balls. Don't worry kung medyo nagkadikit-dikit sila kasi eventually, pag nabasa na yan ng ating syrup, maghihiwa-hiwalay na sila ulit. And lastly, dito natin idadagdag yung goji berries. Hayaan natin to mag-simmer for 2 minutes using low fire na lang and we're ready to serve. And just like that, may enjoy na natin itong masarap na Chinese dessert na very sticky with a nutty taste from the black sesame and sweetness from the jujube syrup. May konting spicy din siya because of the ginger and it feels really healthy kapag tinikman at kinain ninyo. So hopefully, matry nyo rin ito mga ka-kitchen. Happy advanced Chinese New Year na din. And thank you for watching!